aming programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again on the 18th of November in the year of our Lord 2023. Magandang hapon po sa mga safety advocates, safety officers, practitioners, and consultants. We are nearing the end of the year, and I would like also to congratulate the Association of Safety Practitioners, everybody who's celebrating their birthday, because tomorrow will be my birthday, the 19th of November. Thank you very much sa aking mga parents for bring me along, and also my wife Pam for caring, and siya po ang nag-setup ngayon. Alam niyo naman, mahirap mag-setup ng ating computer. We would have a special guest ngayon. I don't know, ang ating pong guest is si Engineer Francis Carlo T. Argente. No? Wala pa ba siya sa atin ngayon, Tina? Nabigay niyo na ba yung link, sir? Ayan na ang ating guest, sir. Ito na ating guest. So I would formally introduce ang ating pong guest is si Engineer Francis Carlo T. Argente. Siya po isang industrial engineer from the University of Batangas. At siya rin po ay may mga iba pang organisasyon. Ang Organization Learning and Development Specialist. Siya po ay member ng Philippine Society of Talent Development. Meron palang ganon, and the Philippine E-Learning Society. And he holds a Bachelor in Landscape Architecture degree from the University of the Philippines. At currently po, may mga masters po siya sa Ateneo Center in Research and Development at Talent Development Experience Lead para po sa isang malaking kumpanya at ng first PILEC natin, at siya po ay isang part-time lecturer din po sa University of Batangas for Industrial Organization Management, Integrated Management Systems and Work Study and Measurement. Magandang hapon sa iyo, Engineer Francis. Magandang hapon, Tito J. Thank you for having me here. Yes, maraming salamat at pinaunlakan mo ang ating invitation. So, tatanong ko lang muna, alam mo, marami tayong mga nagiging kasamahan, mga dyan sa inyo sa Batangas, maraming minsan mga bata, nearing, the end of the year and next year, kukuha na yung mga nagtatapos ng grade 12, bakit ba yan ang kinuha mong kurso, industrial engineering, para magkaroon sila ng learning o motivation na yan ang kunin nilang kurso? Well, first of all, Tito J, ang industrial engineering is not my first degree. I started when I finished high school taking architecture in UP Diliman. Pero syempre alam mo naman nung high school wala man tayong formal guidance from our parents, unlike now. We are more mas nakatutok tayo sa mga anak natin before kasi medyo may confusion kung anong gusto
dinidikta lang yun ng magulang. So that's the first na naibigay sa akin, architecture. But along the way, na-incline tayo sa management, Tito J. So when I first worked with San Miguel Corporation, holding properties, yung mga so sa maintenance kami ng mga condominium units. And then sabi ko kailangan merong malaking portion of that is management kasi I'm handling people. But since I'm a technical person, I would like to siguro study management in a more objective way. Kaya when I learn about industrial engineering, that is the time na sabi ko parang ito yung mas fit for me kasi it's we would like to engineer processes. And not just processes, but people also. Kasi I believe we are both industrial engineers, Tito J, di ba? Yes. So, ang inaaral natin in industrial engineering is typically handling people and improving processes. So, sabi ko, this is the best part of creating managers, teaching them to be engineers. Diba? Kasi it's more objective, more of intuition. We are more objective. Industrial engineers are more objective. We are always basing our decisions on empirical evidences, di ba, by numbers. Yes. And then, it so happen, naging safety advocate ka rin. Kaya nga yan, ang topic natin, binuhos mo dyan, ang topic natin, risk assessment and management. Bakit naman from architecture to, nabangga mo na naman uli yung safety, Engineer Francis? Bakit? Yes. That's also a good story, kasi when I started in the technical field, actually maintenance. So that's where I started. And then part of being managers, part of being leaders is trying to teach your subordinates, 'di ba? So yan yung unang-una, kailangan magturo ka . And then in the process of trying to, 'di ba, guide my cadet engineers during that time, sabi ko, paano ba ang tamang paraan para magturo? So there's this curiosity for me on how to transfer knowledge. Kaya napunta ako sa training, Tito J. And then when I started to do training, yung former company ko, they created a department wherein they try to gather all kinds of training, technical training, leadership training, management training, HR training, and created a department, tinawag nila yung learning and development. And then I became part of that. So from technical maintenance, I became part of HR. So yun yung istorya kung bakit napunta ako sa training field. And when I was in the training field already, I'm handling all technical trainings, including safety. Yeah. And nakita ko kung gaano kahalaga in an industrial setup, kasi I've been into a lot of industries already. I've been to food. I'm part of San Miguel Foods Incorporated before. I've been part of a power plant. Diba? My last company is a power plant owned by the DMCI Group. Now I'm on Lopez Group. Kami? Electric utilities pa rin. Pero ang kahalagahan ng safety sa bawat industriya, buhay kasi, Tito J, buhay ang ating inaalagaan dito. Not just property, di ba? Pwede naman nating paghirapan uling pagkakitaan at ipundar ang property, but buhay isang beses lang, Tito J. Isang beses lang yung buhay, pag nawala yan, yari. Di ba? So there is where I get interested in knowing safety. Although I'm not a safety officer. I'm a graduate of Bosch, pero just to understand more about safety, I took the Bosch training. But ever since, I always advocate safety first. So yan, dyan lagi yung natin. And right now, I'm more of enterprise risk management, Tito J. Enterprise tsaka business continuity management. So there is where encompassing it's more of not just occupational health and safety, but financial losses also and reputation. So I deal with it more on the management level already. Kaya nga very happy ako usapin kayo ng aking isa pang idol, si Jegs. More or less, Yeah. Andiyan dyan, pag nagkwentuhan, mga safety advocates tayo, tapos pare-pareho tayo ng tinapos na engineering. Kasi nung una ako magtapos ng industrial engineering, napunta ako sa construction.
meron akong culture shock doon dahil kasi hindi ako mechanical, hindi ako civil, di ba? Ang industrial engineering during the 80s was not so okay siya sa semiconductor. Pero doon sa construction, hindi. Kaya napunta ako sa estimation. Little did I know, no? As it traveled, yung project management na ang daming mga tao na kailangan na pagbago ka, inenero ka, mechanical ka, sabi mo nga, gagawa ka ng power plant, kailangan mo ng project management. At nakikita ko na sa baba natin, ang idol natin, hindi pa nagpapakita, si Herman Salvador, a.k.a. Brad Pitt, na baka mamaya, Engineer Francis, pakisabi lang dyan sa Perspilek, pagka gusto nyo, you want to bring the house down with laughter, jokes, singing, at mga dyan, binabanggit ko na yan Binabati ko nga pala sa DHL si Ma'am Dulce. At saka yung iba pa. Brad Pitt, wala kang video. Have I a chance or even have a chance to dance with you? Brad Pitt, wala kang video. Nagtitipid ako. Na? Kuryente? Kuryente. Nabasa ko sa social media, pagka mas matipid daw yung audio lang. Yan nga yung binabayaran sa'yo, yung mukha mo Pag hindi ka nila nakita, baka sabihin, nagpapanggap lang yung Herman Salvador na yan na Isko o Isko Salvador ng Brad Pitt ng Bubble Gang. Ayan na, sir. Ayan. Nakita pa nung ko. Okay, good afternoon sa inyo lahat, mga alien, tsaka kay Engineer Francis. Hi sa iyo. Welcome to All About Safety. Good afternoon. Brad Pitt. Magkaterno pa tayo. Ano gusto mo kantahin? Parang mag-juju tayo. Oo nga. Alam mo, nakuha ko yung memo, Brad Pitt Nakuha ko yung memo. Kailangan naka-blue. Okay. Si KJ hindi nakuha yung memo. Bukas, KJ, nandiyan ako sa Imus. Ano? Nandiyan ako sa Imus. Baka gusto mong pumunta, doon tayo mag-breakfast. Sa Imus? Kailan? Bukas. Bukas, nandito ako sa Manila Okay. Hindi pa ako ng kasi birthday ko bukas Brad Pitt. Nga pala. Nakita ko nga doon sa Kaya, kayo bukas? Ha? Nandito lang kami malapit sa may Luneta na isang hotel dito. Manila Hotel. Rizal Hotel. Naman sa ito nga yung ambiance di ba? Para maayos-ayos Pero Engineer Francis, hindi ako nagbibiro inimbitahan ng ng Armed Forces of the Philippines. Ito, hindi kita binibiro Yung military attaché ng Amerika. Yung mga armed forces, ang dami, babae at lalaki. Yan sinasabi nga ni Colonel Bimbo. Gamitin na lang natin ang kanyang ang nickname para Si Brad Pitt brought the house down, Yung mga sinasabi ko nga yan kagabi sa misis ko kasi nanood kami ng yung mga kailan ko natin, Brad Pitt sila, anniversary ng Apo kagabi. 50th anniversary. Yung mga Brad Pitt, yung may sense talaga yun, di ba? Yung bang fire station, tama ba yun? Brad Pitt, tama ba talaga yung fire station? Tama ba pagbangkisan yun? Hindi, mali yun. Bakit mali? Safety nga tayo. KJ, lilinawin ko muna yung sinasabi mong I brought the house down. Baka mapagkamalang ako engineer o arkitekto yung house na yan. Baka... Ginugulpi mo kagad yung guest natin. Architecture University of the Philippines pa, Diliman, pare. Yes. Bigat itong guest natin.
basta UP, saludo tayo. Wag lang leftist. Baka leftist to si ano. Baka Hindi naman po lahat, hindi naman po lahat sa UP ay ano. Kaya nga, pero Diba? ako saludo ko. Pag sinabi UP, saludo ko dyan. Ayaw ko lang yung leftist. Kasi, alam mo kung ano inayaw ko sa leftist. Kasi yung ano nila, yung ideology nila may involved na violence. Kung gusto nyo, reasoning ng, di ba? Pagalingan ng ano, ng sagot. Pagalingan ng sagot. Hindi yung pagpwersahin mo yung gusto mo. Di ba? By force. Yun lang, kasi peaceful lang. Peace tayo eh. So, yun lang tayo. Halo yan eh. University of Batangas. Pero, tuloy ko lang yung sinabi ko Ilang empleyado meron ng first select sa Batangas? Sir Ngayon ho, konti lang kami sa FPIP. We are about 290 ang full-time employees namin. Yes, sir. O yan. Sabihin na natin kay Dr. Engineer Dominic Doctor na ready na si Brad Pitt na umawit at magpatawa dyan. Ayan, ha? At bilisan nyo kasi may mga ganitong petya. Ito ang booking ng for December. So, ganyan yan. So, seasonal di ba, yung mga performers. Pagka ganitong December, medyo anong ating booking. Hectic. Baka mamaya sabihin nila December 10, book ka na nun. Yes, unahan sa ano yan. So, anyway, ganun yun. Anyway. So, bukas, sa Amos ako. Taga saan ba ito si Engineer Argente? Taga Batangas din, Brad Pitt. Taga-Bawan ako, taga-Bawan. Ala ko, nasa showtime tayo. Si Jugs itong kasama natin. Si Itchy Worms. Ayan. Pero mas pogi siya sa personal, Brad Pitt. Of course. Siya sa personal dito nga tingnan mo, kulang pa sa ilaw yan, pero makikita mo yung hilat siya ng ano. Nagtatago talaga ako sa madilim. Yung hilat siya ng isang idol no? Ayan. Balik tayo. Asan na ba kayo? Sige. Ano muna natin yung topic, first question natin dito kasi inhinero rin siya, tsaka nasa safety, nasa kung iba-iba pang proseso at pag-aaral. Nag-OFW ba siya? Nag-OFW siya? Hindi ho. Hindi po ako Mabuti. Kailangan nung natin magbalik sa nagpaaral sa atin. Ayun. Okay. Bata pa Tama yun. Scholar ng bayan, dapat magsilbi sa bayan. Yes. Yan ang dapat. Hindi dapat kumakalaban sa bayan, di ba? Kinakalaban mo yung gobyerno, yung bayan, kalaban mo lahat. Ang gusto ko, ikaw masunod. Whatever way, parang ganun. Hindi ganun democracy nga Yep. Umpisahan na natin. Pero bago ko umpisahan, sabihin ko, sponsor muna tayo ng konti ang programang All About Safety ay dala sa inyo ng JLF Project International Inc. at ng JLF Project Training and Assessment Center. Kung gusto nyo ng mga rigging, crating, moving, lifting, transport, JLF Project po. Kung gusto nyo po magpa-train sa forklift, scaffolding, overhead crane, at rigging, JLF po. Pero, ang question natin ngayon, engineer, ano po ba yung risk-based approach sa safety? Tinagalog ko na. Ayan ang ating para yung mga nakikinig sa ating gusto mag-safety officer dyan, sila EJ Celestial, sila Remian Cliente, at iba pa. Sige, sir. Paki-explain lang, sir. Oo nga risk-based approach basically is the application of risk-based thinking, yung pag-iisip na risk-based.
Yung ISO meron silang ano niyan eh. Meron silang concrete definition of what risk-based thinking is. Ang sabi ni ISO, ano daw yan eh, systematic application of information, knowledge, and action to address the uncertainty and potential opportunity. So when we say risk-based, meron kasing notion na ano lang yan eh, masama, di ba? But sa perspektibo ng international community ng ISO, hindi lang siya masama, kundi oportunidad din, pagtingin sa oportunidad. So basically, that is risk-based approach. We wanted to be proactive, ano? Gusto natin, we anticipate something that's going to happen. Kasi ayaw nating maging reactive kung kailan nandiyan na yung catastrophe, then that's the only time na magre-react tayo doon sa ayaw natin. We would like to control damages by doing risk-based approach. Yun. In short, parang yung iba kasi ang tingin diyan negative. Parang masyado ka namang praning. Yung, kung ano iniisip mo, masyado ka negative. So, kanya-kanyang point of view. And then you educate them why. Yes. Sa ganung angle mo titingnan. Kasi iba-ibang angulo yan eh. So, yun lang. Brad Pitt, Tito Jay, naalala ko nung pumuputok yung Taal eh. There was this interview nung vice mayor ng Talisay, and then sabi niya, hindi na, pag nakaputok na, hindi na yan uulit. medyo risky yun eh. So wala naman makakapagsabi kung puputok o hindi pa yung bulkan, di ba? So yung ginagawa ng kapulisan, ng ating disaster risk management is being proactive. Inaalis nila yung mga tao dun sa lugar. Kasi nga, paano kung mangyari yung And then there's a system on how to gauge kasi pangit din naman yun, tama si Brad Pitt, baka masyado kang praning, wala nang katahimikan yung buhay mo kung lahat aalalahanin mo. So there's a system on how to basically gauge kung meron bang logic o meron bang practicality yung pagiging praning o hindi. Ayun. Kaya yung mga ganyan, yung mga nagsasalita sa TV, hindi basta-basta yan. Delikado yan kasi maraming nanonood sa'yo, katulad ng Vice Mayor. Nagko-comment siya, hindi scientific yung sinasabi niya. Hindi na puputok yan. So, siguro sa experience niya, doon na siya pinanganak. Pero, hindi mo nga ma-predict yan eh. Tapos sasabihin mo, hindi na puputok yan. Mga ganun. Delikado kasi people's lives are nakataya. At stake. Hindi naman ikaw lang. Kung gusto mo, mag-swimming ka rin. Para patunayan. At the start of the program, Brad Pitt, we were talking about yung losses eh. Yung property loss, madali yang i-recover eh. Pero yung buhay, isang beses lang yan eh. One time, big time, wala. Hindi na natin mababawi yan. Ayun, ang delikado. Magsasalita ka in public na hindi parang mali yung message na binibigay mo. Ayun lang. Kaji, may tanong ka. Asa ka ba ngayon? Mukhang nasa... Tanong ako. Nasa may Diamond Hotel ako ngayon, Brad Pitt. Ross Boulevard, ayan, Nasa Ross si Pam Boulevard Si Pam nasa bathtub. Hindi, wala. May tanong nga eh. May tanong nga si Brad Pitt eh. May tanong si Pam eh. Ito, bago ko itanong yung tanong ni Pam, may ako eh. Kasi bihira ito eh, na tinatanong ng sa yung ano ba raw ang difference ng hazard at yung risk, So, ang tingin dyan ng iba, magkapareho yan. Hazard, peligro. Risk. Ano ba rin ang risk sa Tagalog? Peligro rin. So, tatanong natin kay Engineer Francis, ano ba yan? Ano ba yung difference yan? Maraming nalilito nga dyan, Tito J, Brad Pitt. Basically, pag sinabi mong hazard, yan yung source yan ng damage, source ng harm, source ng danger. That's hazard. So anything can be an hazard.
yung silya can be an hazard eh. 'Di ba? Yung ano ba, kurtina, pwedeng hazard 'yan. Okay. Anything that is a potential source of damage, sakit, 'di ba? Danger is a hazard. Now the risk is different. The risk is yung situation na pwedeng mangyari involving that hazard. Like for example, kung may nakakalat halimbawang laruan sa sahig, so that is a hazard for a risk that is called tripping hazard, 'di ba? Tripping, yung tripping, yung pagkadulas, slipping. Pagkadulas mo. Oo, yan yung risk. Ang hazard, yung object na nakakalat sa sahig. Ayun. So kaya maraming nalilito diyan eh. Ayun. I hope that clarifies it, ano? Ayun. Ako naliwanagan ako diyan. Kala ko pareho lang yan. Kaya pala yung sa kotse, hazard, no? Hazard. Something's wrong with the car. Maganda yan, nabanggit mo, Brad Pitt, ano? Sa highway, di ba kapag malakas yung ulan, ang ginagawa nila, parang ano yan eh, ginagawa kasi ng Pilipino, mahilig dyan eh. Akala nila may force field yung kotse kapag naka-hazard, di ba? Hindi naman. Tuwan-tuwa yung Pilipino, pag nakagana, akala hindi na sila huhulihin or kung ano, dahil naka-hazard. Hindi naman. Meron ding katulad ako, guilty ako ron, mali pala yun eh. Kasi, ano ko, yung visibility naman, mas visible ka kasi no? So, ang mali pala, kunyari, hindi nila alam na kung pagliliko ka na or danger ka. So, yun pala, isang paalala, pagka yung malakas ang ulan o yung visibility, may fog, siguro pag may fog, pwede na para sa visibility. Actually, ang recommendation talaga is taillights lang at saka headlights. Yes. Wag mong i-blink. I-blink mo siya kung naka-stop ka. Yes. If you're moving, hindi dapat naka-blinker. Kasi hindi alam kung saan ka pupunta eh. Anyway, so ang pinakamaganda pagka yung visibility, huminto na lang kayo para mas safe. Yun yung best, 'di ba? Yun yung best control. Magkape ka muna. Hanap ka ng safe na pwedeng tigilan, then pahina ng ulan, ganun, or magkape ka muna o magpa-spa ka ng 3 oras. Yeah. Kailangan yung may all the way kay Jojo A. Jojo A. Maraming nakikinig sa atin na naintindihan nyo na yung difference niya na yung hazard, yun yung peligro object. Tanungin ko lang, Brad Pitt, nababasa mo ba yung kay EJ Celestial? Nagpapa-shout out eh. Baka kunin minsan kunin ko yung email address nito sa malaking logistics sa checker. Happy anniversary ng Bayanihang Alab Silang. Ayan, sa club. Safety club? Eagles. Eagles Club. Hi sa inyo dyan, Pagka inaayos yung Christmas party nyo, huwag nyo kalimutan kami ni Tsaka malaki ang kumpanya niya ni EJ Celestial sa DB Schenker yan malalaking nag-warehousing. Malaki ang kumpanyang yan. Pag kailangan nyo, pati sa DHL, yung dalawang yan, kay Ma'am Dulce at saka kay Ma'am Donna, magandang hapon po. At, happy birthday sa iyo. Binati ka rin. Happy birthday to sa iyo. Okay, Sir EJ, happy anniversary sa inyo dyan sa Bayanihan Alab Silang. Sa Silang, Cavite? Yan ang bayan pagkatapos namin, Dasma. Okay. At saka ito, yung kanina, yung si Reminiel Portes Inginte, yung pala yun, nagpapabate. So, alam mo, meron pa akong may tatanong pa akong isa. Kung may tatanong ka ba sa Brad Pitt o may... Pahirapan natin to si Engineer.
yung mga matitinding tanong ang UP kasi ito eh. Na natin, may preparado na akong tanong eh. Chumamba lang naman ako dun eh. Ito ba, meron pa. May ibang papahirapan pa kita. Paano naman natin ma-manage yung Paano natin ma-manage yung sinasabi mong risk? Yung prosesong yun para wag sabi mo nga, tripping hazard na yun. Diba? Yung pumping hazard, yung mga ganyan, yung mga, paano mo na ma-manage yun, yung risk na yun? Okay. Sige, ganito Kuya Jay, meron tayong tinatawag na Murphy's Law eh, 'di ba? Sabi dun sa Murphy's Law, if anything can go wrong, it will go wrong, 'di ba? Yes. Kung if there's a possibility to go wrong, it will go wrong, So ang tanong na lang kailan mangyayari 'di ba? So since we live in a VUCA world, volatile, uncertain, complex and ambiguous world, sobrang taas ng uncertainty. We cannot, 'di ba? Yes. 'Di ba? Hindi natin alam kailan puputok yung Taal, hindi natin alam kailan darating yung the big one na earthquake, hindi natin alam kung magkakameron uli ng COVID. Wala diba, no one's expecting that eh. 'Di ba? We cannot. Yes. So yung risk-based thinking, risk-based approach. So, yun yung pinakamahalaga. Sa punto de vista ng mga safety practitioners, alam ni Engineer J. Ferrer, Yung meron tayong tinatawag na HIRAC, diba? Hazard identification, risk assessment and control. Basically, that is risk management already. In the perspective of OHS, occupational health and safety. Pero syempre, sa mas mataas na aspeto ng pagtingin sa risk management, sinasama rin natin diyan yung financial losses, reputation, kasi hindi lang naman, 'di ba? Hindi lang naman sa usaping occupational health and safety maaaring magkameron ng risks eh. There are other kinds of potential risks. So the best way to manage it, basically, sabi nga natin, risk management is the continuing process to identify, analyze, evaluate, treat loss exposures, monitor risk control, yung financial resources natin, tapos i-mitigate yung adverse effects nito. So basically that's it. We will just have to identify the hazards, whatever that is. Laging ginagawa ito before mag-implement ng any projects, bago mag-conduct ng any trabaho sa planta. You always look at the possible hazards on your workplace, on your environment. After that, kung nakakita ka, kasi sabi nga natin mahirap naman mapraning eh. 'Di ba? Merong wire dito, baka makuryente ako. Hindi, ang layo-layo naman, paano ako makukuryente? Mahirap din namang maging sobrang complacent. Mahirap maging masyadong kampante, 'di ba? Mahirap ang praning, mahirap ang kampante. Paano pa yung buhay natin, 'di ba? So, after you identify, so titingnan mo lang and then you analyze. When you analyze, may tinatawag na matrix eh. I'm sure expert dito si Sir J. Ferrer eh. When you analyze, you look at the likelihood and the severity nung pwedeng mangyaring risk, 'di ba? Severity meaning how catastrophic it is. Ano pwedeng mangyari sa plan? Pwedeng mamatay. So that's very catastrophic. Ano daw you rate the severity of whatever impact ng risk doon sa tao, doon sa negosyo. You evaluate from 1 to 5 siguro. You make a scale out of it, 'di ba? Moderate risk ba siya? O pwedeng mawala ng buhay. Siyempre, kapag nawala ng buhay, sobrang catastrophic noon. Kapag nasunog yung planta, sobrang catastrophic noon. But kung may posibleng madumihan yung damit, yung mga ganun na yung risk, mabababa lang yung impact, 'di ba? Then, kung mataas masyado yung risk, titingnan mo naman yung likelihood. Mangyayari ba naman siya? So when we look at the likelihood, we also gauge it on most likely to less likely. How do we do that? We look at nangyari na ba siya dito sa mismong workplace? Meron na bang proof of concept na nangyayari nga ito? Kung hindi, nangyari na ba siya sa ibang planta o nangyari na ba siya sa ibang negosyo? Kung hindi pa rin, nangyari na ba siya doon sa lugar ninyo? Sa Batangas, for example. Kung hindi rin, nangyari na ba siya sa buong Calabarzon? Kung hindi pa rin, nangyari na ba siya sa Pilipinas? Kung hindi pa rin, nangyari na ba siya sa ibang bansa? O sa mundo. Kung hindi pa rin, hindi mangyayari yan. Hindi naman pala nangyayari. Di ba? So makikita mo yung likelihood and the impact. Then, when you
make a matrix out of it, then you can identify if it's high risk, medium risk, or low risks. Pag na-identify mo na high risk siya, na-analyze mo na high risk siya, so the next step is to identify controls. Tama, 'di ba, Engineer J? Now kapag ito usapang safety na, hindi ko na masyadong forte. Pero may tinatawag kasi tayo when we look at trying to identify controls, yung hierarchy of controls. 'Di ba? It's the inverted pyramid, ano? Yung nasa pinakamataas niyan, the most effective would be elimination, 'di ba? You remove the hazard. Eh syempre pag tinanggal mo na yung hazard, like for example, may risk na madulas kasi may laruan sa sahig. So yung pinakamagandang paraan para i-eliminate mo yung risk, tanggalin mo yung laruan dun sa sahig, di wala nang madudulas. Diba? Pero kung meron kasing mga negosyo, halimbawa, power plant, may transformer dyan. So it's a hazard for electrocution, the risk of electrocution. Eh, hindi naman natin pwedeng tanggalin yung transformer eh. Hindi pa pwedeng tumakbo yung planta na wala yung transformer. So we think of the next control. So substitution. Can we think of ways that can substitute a transformer na walang risk of electrocution? 'Di ba? Pero wala, may maiisip ka pa ba na pwedeng ipalit sa transformer? Wala rin, 'di ba? Na lahat may risk of electrocution eh. So we go now to the next level of control, which is implementing engineering controls. So either maglalagay tayo ng bakod para hindi makapasok yung tao doon. So walang chance para makuryente siya kasi hindi siya makakalapit dun sa transformer. 'Di ba? Or kaya totally iba-barricade natin 'yan. Now, other controls pa, we can make use of administrative controls, meaning we can put signages, 'di ba? Pwede nating lagyan diyan ng babala na nakamamatay, 'di ba? 220 voltahe ng kuryente. So, plus policies na kapag pumunta ka dito, pwede kang mabigyan ng safety ticket violation. So, those are called administrative controls. And the list of it, yung pinaka mababa siguro, but still a control, is the wearing of personal protective equipment. So, PPEs. Ano? So, syempre, meron kasing mga instances na ginawa mo na lahat, pero meron pa rin talagang risk exposure. So, ang gagawin na lang natin dyan, protektahan yung tao, bibigyan natin ng mga hazmat suits, bibigyan natin ng mga magagandang klase ng equipment, SCABA, etc. para at least maprotektahan yung tao, maging minimal yung damage over him just in case mangyari pa rin yung risks. So, that is how we control the risk. Now, from high risk, pag nag-implement tayo ng control, may tinatawag na Swiss cheese method eh. So kapag nag-apply tayo ng control doon sa high risk, pag ni-recompute natin yung ating risk register, bumababa siya. So either to medium to low risk. Now depende na lang yan sa risk appetite ng kumpanya. So if they agree na medium risk, pwede na nilang i-go yung project kasi maraming mahigpit eh. Gusto nila talaga extremely low risk bago nila ipago yung project. Meron din namang medyo daring, medium risk gino-go na nila, wag lang talaga high risk. Medium risk, pero medium risk nakakatakot pa rin 'yun eh. Ang ginagawa na lang nila, nilalakyan nila yung sweldo ng tao. Para, 'di ba? Like for example, oil and gas companies yung offshore, 'di ba? Wala naman tayong kaya matataas ang sweldo nila eh kasi ang taas ng exposure nila sa risks, So, ginagawa na lang doon, pinapaltan na lang. Since delikado. Like for example, ang mga kasundaluhan natin, kapulisan, kaya medyo binibigyan sila ng magandang compensation kasi nga naman, yung risk ng kanilang trabaho, mahirap talaga. So basically, that's it. I don't know if I was able to explain it na maliwanag. Pero that is risk management in a nutshell. High-rock. Very good. Anyway, ang nakakatakot dito, kunyari may nangyari aksidente, ang nakakatakot, niisip ko, baka may criminal, charges or meron bang ganon? Nangyari sa kuna tapos may criminal aksidente? If there are negligence. Aksidente. May nangyayari laging aksidente. Laging may nangyayaring aksidente, Brad Pitt. At Engineer Franz, ang kinakatakot ko ganito, no? Yung may prosesong ganito ngayon eh, yung ibang mga tao. Halimbawa, ako, no? Isa akong ininero, di ba?
kukunin mo ang serbisyo ko. Let's say 500,000. Kukunin mo yung foreman ko, 100,000 na lang. Diba? Ngayon, yung siyempre, yung crane, bubuhatin talaga ng makina yan eh. Bawal, let's say, maliit lang yung nilagay niya na safety factor. At palangawa nga, ito pa yung tinitignan ko ngayon to, gusto ko nga gawing topic ito pag nagturo ko yung ano ba ibig sabihin ng safety factor? Yung bang kaya ng crane at yung bubuhatin mo i-divide mo sa kaya ng crane. Kasi pag dinivide mo yon, minsan katulad to, yung project ko nakalagay 3.4 eh. Tapos ang kaya ng crane 4.5. So pag dinivide mo yun, lalabas 77% yung safety factor. Yung ba safety factor, ang taas naman, 77% kasi umabot ka ng 50%, maano na eh. Pero mali eh. Ima-minus mo pa kasi yung kaya nung crane, minus doon sa bubuhatin mo, i-divide mo ngayon doon sa capacity ng crane, magiging 23%. Yun ang iyong safety factor. Yung naunang nakuha mong 77, yun ang ginagamit mong capacity. You are using 77% of the crane capacity. Minsan sinasabi ko nga dun sa mga purchasing, Engineer Francis, Brad Pitt, kako, itong mga taong ito, baka inano na yan inano namin, na-credit ng purchasing namin yan eh. Pero ito lang ang sinasabi ko sa mga purchasing, no? Pagka nag-aksidente kayo at yung mga kumpanyang yan, walang inhinero, hindi sila nakapagtapos, yung kanilang, para bang yung magpapagawa ka ng pustiso sa hindi naman dentista, delikado yon. Papagawa ka ng high-rack sa hindi naman nakapag-SO2, hindi naman nakapag-SO3, puro mga kinapi-paste lang, patay kang bata ka. Yun ang aking sinasabi ngayon. Brad Pitt? Kajay, ano ba yung formula? May formula yan. Dapat. Yun na, yung binigay ko na nga yung formula. Kasi, pag tinignan mo, kasi lifting ako eh, di ba? Tinitignan ko yung mga nagsasalita sa YouTube, madami. Kasi may bayad lang sa YouTube eh. Imagine mo, may 3,000, 5,000 subscriber yan. Ngayon, lifting, ang industriya ng lifting, o kahit sa safety, maraming mga bata gustong mag-safety kasi sabi nga ng isang welder na kilala ko, wala naman trabaho, papipirma ka lang ng dokumento eh. Tapos na. Hindi ka na welder, wala ka na doon sa init ng araw. Hindi mag-safety officer ka na lang. Medyo minsan malaki pa yung sahod, pwede ka pa mag-abroad. Pero, nung araw kasi Brad Pitt, tayo, Engineer Francis, kami ni Brad Pitt, taga-Pandakan kami. Malapit sa amin yung Pilipinas Shell, Caltex Philippines, ESO o naging Petron, Philippine Refining, naging Unilever. Nung araw, ang safety officer, halimbawa, ikaw, Engineer Francis, ikaw yung welder doon. Ang trabaho natin, welding, piping, fabrication. Ikaw ang i-assign kong safety officer. Electrical, magkakabit tayo ng transformer, linyada, ilalagyan natin ng insulation yung mga kuryente. Isa ron ang magiging safety officer natin. Nang nangyari ngayon, kailangan kumuha ng boss at kahit na sino. At sa dami ngayon ang kailangan, sabi nga, lahat ng isang trabaho, may safety officer, yung tao na hindi niya naman alam yung trabaho, magiging safety officer. Pero hindi niya alam ang trabaho. Mali yun eh. Yun ang sa tingin ko, yun ang dapat natin i-correct sa liga natin na yun lang ang akin. Actually, si Brad Pitt. Sige, Sir Francis. Actually, kasi yung mga workers, sometimes mali yung pag-iisip nila with safety eh. Especially safety officers, ano? Kasi parang nakasalalay yung safety doon sa safety officer lang. It should never be, we should never think that way. Eh. Safety should always, 'di ba, our main priority for ourselves kasi dapat tayo mismo ang safety officer ng sarili natin eh.
'Di ba? The safety officers, yung mga SO3, yung mga practitioners natin, they are there to help us, 'di ba, in the documentation, tapos i-ensure yung mga policies. Pero tayo mismo as workers, we should be the safety officers of our own, 'di ba? Tayo yung kumbaga kasi iniisip natin na pagka may naging problema, responsibilidad ng safety officer, that's the wrong thinking eh. Oo nga. Dapat talaga safety main concern niya ng bawat nagtatrabaho. Safety starts safety starts with you. So, yung mga additional yan. Diba? To keep you away from harm. So, yung mga safety officers, Brad Pitt, sila yung sila yung nag-iisip ng mas madaling kung paano mas magiging ligtas, 'di ba? Kasi sila nag-aral mismo. Kung paano kaya magandang industrial engineer ang safety officer, Sir Jay, kasi pinag-aaralan nila yung improvement ng proseso. Yung process ang atin eh. 'Di ba? May ergonomics na tinatawag, kailan ba mas magiging kasi merong yung iniisip lang kasi natin yung pwedeng aksidente mangyari on the present eh. Pero yung long term na pwedeng, 'di ba, dalhin na sakit sa iyo nung environment mo, ng workplace mo, minsan na ano yan nane-neglect eh. So yung mga safety officers, tinitingnan nila lahat 'yan. 'Di ba? 3 oras kang nakayuko, aba mahirap 'yun. Ayan, may tanong sa iyo si Sir EJ Celestial. Ayan. Engineer Francis, good afternoon po. My question is regarding alarm. Ayan. And safety. Maraming mga SO ngayon ang kagalit ang mga tao in operation. Ayan, maraming galit. Sabi mo kasi, ang tingin sa kanya, kontrabida. Pwede niya kasi ipatigil yung... Pulis ang tingin sa kanya. No? Pwede niya ipatigil yung gawa ron. Work safety. Work stoppage. Abala. Sir Jay, no? Abala ang tingin. Yes, abala. Sayang oras. Pinapatagal ng mga safety officer. Ayaw agad pirmahan yung permit to work. Ayan. Ano pa hinihingi? Actually, hindi question yung kay Sir EJ. Comment niya. Yung nangyayari sa totoong buhay. Hindi yung Batang Quiapo. Go ahead. Well, siguro we should think of safety officers as our best friends. Siguro yan. Kasi nandyan sila kasi para alagaan ka to ensure na makakauwi ka sa pamilya mo. Siguro yun yung best way on how to think of safety officers eh. Pag nakita mo sila, nandiyan siya kasi gusto niya makauwi ako sa pamilya ko mamayang hapon. 'Di ba? So babantayan niya ako at sisiguraduhin niya na hindi ako tutungtong sa mataas na bagay na wala akong safety harness. Hindi ako magtatrabaho na wala akong gloves, na mapapahamak ako. So siguro ganun dapat yung pag-iisip natin. Hindi yung, nandito na naman tong abala na ito, gusto na naman akong pagsuotin ng hard hat, ang init-init sa ulo ng hard hat, ang sakit-sakit sa paa ng safety shoes, lagi na lang akong gustong pagsuotin ito. So, mindset, Brad Pitt eh. Diba? Yes. Kultura kasi, safety is a culture eh. Now, when we try to change culture, especially Pilipino, nasanay tayo sa mga inchik eh, kasi yung influence ng mga Chinese to, yung gustong madali ang trabaho, mabilis para sa lahat. Di naman masama yun, pero of course, kung mako-compromise yung safety, yun. Yung pangit. Doon nagiging pangit. Ayun. Aside from that, marami pa silang masamang ugali. Nakaagaw naman. ng dagat, nag-aagaw ng lupa. Balik tayo, Kajay. Happy birthday, ha? Oy, happy birthday, Sir Jay. Medyo minsan kung makakaalis ako dito ng maaga-aga, magkita tayo bukas para matagal na tayo hindi nagkikita. Tsaka papakita ko sa yung mga, ewan ko, dapat pinapaalam ko nga sa iyo eh. Ang dami kong sinisend na ng
Engineer Francis, minamarket ko to eh. Ako yung marketing manager nito eh. Bawa, kumpanya. Oh. Christmas party. Nawala. Bumagal. Oo, mukhang nagkameron ng problema sa kanyang internet. Di ba nakakahiya, oh? Ang mahal-mahal. Tapos, ganito. Pinakamahal sa buong mundo yung internet natin. Tapos ganito pa. Anong klase ito? Oo, tatawanan mo na lang. Marami nang ginawang mga solusyon para mapabilis yung internet natin dito sa Pilipinas. Hindi, subukan natin yung yung Starlink. Pero mabilis Starlink. talaga yung Starlink. Mabilis siya. Mahal lang. Kasi totoong satellite yun eh. Ganun talaga, you pay for quality. Wala na si Kajay. Ayun. Mukhang magse-celebrate na ng birthday. Kajay. Ayan, may inis na naman yan. No? Siyempre, nasa hotel siya. Supposed to be, malakas na yung internet dyan. Oo nga. Diamond Hotel. Mahaling hotel ba yan? Oo, 5-star yan eh. Yung internet nyo for service. Anyway, tayo na lang natira. and we have 9 minutes to go. May mga tanong pa ba? Napabasa mo ba yung mga comments? Hindi, wala akong access, Brad Pitt. Wala akong access sa comments. Okay. Anyway, by the way, Brad Pitt, hindi talaga ako I'm not really a safety officer. I'm an advocate of safety. Yes. Pero yan na si Sir Jay, nakabalik na. Ikaw yung ni-recommend ni Serkat. Tama ba, Jay? Ano? Siya yung ni-recommend ni Serkat. Hindi pa, sa susunod na Sabado natin guess yun. Yung ni-recommend kasi meron tayong production assistant si Tina. So alam mo, minsan, Engineer Francis, minsan wala. Talagang minsan minsan yung mga datihan ko na lang katulad nung nakaraan Sabado si Michael Argelies kasi wala eh. Ngayon minsan dalawa, tatlo. Nakasagot na tayo kay Sir Francis. Kaya susunod natin yon yung nasa teacher siya, 'di ba? Safety sa mga eskwelahan. Si Engineer Francis nasa isang power industriya ng mga transformer. Ayan. Robot. Oo. Matagal na nating inaawitan. Sa po kami kami yung pinakamalaking local manufacturer ng transformer sa Pilipinas. Dollar producing, nag-export na sila eh. Ngayon po ay nag-venture na kami sa export ngayon. Taong ito. Sino may yan ang kailangan ng Pilipinas. Kaya nga Lopez Group, Brad Lopez Group. Kaya nga yung binabanggit ko, Brad Pitt, kailangan natin magkita kasi papakita ko sa slide na ginawa ko na yung ikaw nakaturo kang ganyan, ako nakaganon, ito yung produkto mo, advertisement. Gusto nyo yung yung produkto nyo endorse ni Brad Pitt at ni Jay Ferrer ng All About Safety. Yung pangalawa naman, kung gusto nyo tumawa sa inyong mga Christmas party, punin nyo nga. Kaso, hindi pa ako successful eh. Nagtataka nga ako eh. Kasi sabi nga ni Brad Pitt, bago lang ako sa industriya ng advertising eh. May mga tao talagang yan eh. Parang sa inyo, may mga purchaser yan. Hindi ko pa huli kung sino yung... Tsaka may mga may mga avenues na dapat kang makonect. Sa inyo ba, sino ba ang kakausapin doon? Yung I am sure yung transformer ng First Pilek may nag-a-advertise na. Meron bang nag-a-advertise? We don't really advertise, Sir Jay. Kasi meron kaming meron kaming may target customers kasi kami. So hindi naman kami parang noodles na for the consumption of the public. Meron talaga kaming target customers na.
Brad, gaano katagal na yan? Yung nagmamanufacture ng mga transformer? 32 years po ang aming kumpanya. 32 years. Kasi nung araw, sa Lopez yung Meralco. Yes, we started as manufacturer for Meralco. Actually, pinakamalaki pa rin namin silang market share. Oo, hanggang ngayon. So, hanggang ngayon, yung Meralco used to be... Kayo nagsusupply sa Meralco. Oo, kami. Malaking business yan. Buong Pilipinas yan eh. Ang Meralco po more of Luzon lang siya eh. So sa Visayas, mga electric cooperatives na yan. Tsaka pero where do they buy their transformers? Some of the, may tinatawag kaming ECPDUs electric cooperatives, tsaka yung mga private distribution utilities. Ang iba po sa kanila, kumukuha rin sa amin. Ang iba sa kanila. Pero most of the yung mga industries, kami yung preferred nila kasi syempre pinagyayabang ko yung quality ng aming produkto. So yun yung aming unique selling proposition talaga. Plus we are now venturing into 100% sustainable transformers. Meaning lahat ng piyesa niya recyclable. Yun ang maganda. Environment friendly. Kasi si Lopez Group of Company is very strong on ESG. Green. Pag nakita mong kulay green, yung outdoor niya, yung pad mount. Tapos may kanila yon. Sa mga poste, yung nakalagay Pilek, sila yon. Yeah. Yan ang lahat ng nakikita mong transformer sa poste. Grabe, no? Kajay. Malamang kami yan. Kajay, pagka inimbita tayo sa Christmas party nila, mahala natin yung talent fee. Mayaman to. Nako. Hindi nga. Kilala ko yung nagti-training ako dyan, Brad Pitt, ng mga operator. At ito nga sa susunod, yung mga overhead crane operator. Pero dati, yung buong planta niyan, magmula Taytay Rizal, nilipat ko lahat ng Batangas. Ang hirap ko ron. Isang buwan yata ako mahigit Lagi akong gising. Kasi bata pa tayo noon, may marami pa tayong sasakyan. Marami tayong forklift. Marami pa tayong kapital. At yung mga tao ko, intact pa kami. Ngayon, yung iba kong mga tao, nagsarili na rin. Pero okay lang yun. Pero sabi ko nga, medyo minsan, baka magka-aksidente sila, hindi sila bayaran ng insurance. Kasi, sasabihin na insurance, tama ba yung ginawa mo? Bakit ito lang ang ginawa mo? Bakit ito lang ang safety factor? Blah, blah. Pero hindi ko na-indal yun na malapit na tayo magtapos. Babatiin ko lang itong isang bumati sa akin na isang safety officer din, si Jenrick Cadano. Maraming salamat sa Jenrick. Pag may convention ulit, ang SOPI o ASPI, magkita tayo At 2 minutes na lang. Sir Francis, ang iyong parting words at papatayan na tayo mamaya ng kuryente ng DWD. First of all, happy birthday, Sir Jay, and thank you for having me here dito sa inyong program. I really appreciate na napipili tayo sa mga ganitong klase ng program. Thank you. Salamat po. Safety first po, mga kapatid. Maraming salamat, Engineer Francis. And sana, Kajay, katulad ni Engineer Francis ang mga guests natin. Yung pati doon sa kampo. Sinasabi ko lahat, manaming nagkita tayo pa makikita ko lahat. Ikaw, Brad Pitt, may racket ka ba? We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. A very happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Kajay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kajay. Safety first, all about safety.
Kita tayo. Pagkano. Ikaw, Brad Pitt, meron ka mang racket? Bukas nga nasa Imus ako, may opening ng JNM Resto, parang ganun. Basta kainan siya. Anong oras yun? Breakfast, alas 7, nandun na kami. Aga naman. Pero anong oras ang show mo? Pagkatapos ng ribbon cutting. Umaga. Gabi? Oo, ibang klase sila. Pa ako eh. Pero tignan natin, mag-text tayo Sige. Okay. Iano ko sa inyo. Okay, 1 hour na tayo. Tsaka iano na lang kita, mag-text. Ito po si Tito J. Maraming salamat. Engineer Francis, maraming salamat. Isko Salvador. Ito po si Tito J. Nagsasabing, smile and be safe. Okay. Happy birthday.